Breaking news ka Express, posible na ang pinaka-explosive combo sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Oo, hindi ito haka-haka, may real chance na magsama-sama sina Justin Brownlee at Benny Boatwright sa isang lineup. Ayon sa latest update, nilinaw ng SBP na ang eligibility rules ng Asian Games ay nakabase sa passport plus 3 years residency. So ibig sabihin, hindi tulad ng FIBA na limitado sa isang naturalized player, may flexibility ang Asian at dito pumapasok ang malaking opportunity para sa Gilas Super Team. Mas lalo pang umiinit ang usapan dahil may posibilidad na ma-meet ni Boatwright ang residency requirement matapos siyang maglaro sa PBA noong 2023. Kung tuluyang maayos ang kanyang naturalization at documentation, pwede siyang makasabay kay JB, isang tandem na magbibigay ng elite scoring, size at versatility. At hindi lang yan, target ng SBP na mag-submit ng initial pool na 15 to 20 players bago ang April 30 deadline kasama ang core ng current Gilas lineup. At kung matutuloy ito, hindi lang basta lineup ang mabubuo, kundi isang super team na kayang ipagtanggol ang ginto ng Pilipinas sa Asia. Eto na ba ang pinakamalakas na Gilas na mabubuo? Abangan! At sa ilalim ng Asian Games rules, ibang-iba ang landscape kumpara sa FIBA competitions. Dito nagsisimula ang tunay na advantage ng Gilas Pilipinas. Sa FIBA, malinaw ang limitasyon. Isa lang ang pwedeng naturalized player sa lineup, kaya kadalasan napipilitan ang coaching staff na pumili kung sino ang pinaka-fit sa system. Pero sa Asian Games, ibang usapan. Mas lenient ang eligibility basta may passport at ma-meet ang residency requirement. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit naging posible noon ang Brownlee-Kwame combo na nagdala ng historic gold medal run noong 2023. So ngayon, mas malaki ang potential dahil kung papasok si Benny Boatwright sa equation, nagiging 3 ang high-level options ng Gilas sa naturalized pool. So ang tanong ngayon, paano ito mangyayari? Ayon sa SBP, hindi required na ang passport ay matagal nang na-issue. May tinatawag na gray areas interpretation ng 3-year residency rule na pwedeng i-justify based sa actual presence at participation ng player sa bansa. Dito pumapasok ang case ni Boatwright. Naglaro siya sa PBA bilang import ng San Miguel noong 2023 na posibleng maging basehan ng residency claim. Hindi pa final pero malinaw may pathway. Samantala si Justin Brownlee ay established na bilang naturalized player at napatunayan niya ang kanyang value matapos pamunuan ng Gilas sa gold medal finish. Kung pagsasamahin mo ang dalawang ito, isang elite scorer, playmaker at isang versatile stretch big, nagkakaroon ka ng lineup na hindi lang competitive kundi dominant sa Asian level. At ito ang eksaktong plano ng SBP at ng coaching staff ni Coach Tim. I-maximize ang rules, i-maximize ang talent pool at bumuo ng pinakamalakas na roster. Kung matutuloy ang tandem ni na Justin Brownlee at Benny Boatwright, ano ang magiging epekto nito sa laro ng Gilas Pilipinas? Simple, game changer. Si JD, kilala sa kanyang all-around brilliance, kaya magdala ng offense, gumawa ng plays at mag-lead sa clutch moments. Proven na siya sa international stage, lalo na sa Asian Games, kung saan siya ang naging puso ng kampanya. Sa kabilang banda, si Boatwright ay nagbibigay ng ibang dimension, isang 6'10 na forward na kayang mag-shoot sa labas, mag-post sa loob, at mag-rebound. Ang kanyang skill set ay eksaktong kailangan ng Gilas laban sa mas malalaki at mas physical na team sa Asia. Kapag pinagsama mo sila, nagkakaroon ka ng spacing at versatility na bihira sa Asian level. Pwedeng maglaro si JB bilang primary creator, habang si Boatwright ang stretch option na magbubukas ng floor. At hindi lang sila ang pwedeng pumasok. Nabanggit din na kasama sa pool ang ibang players tulad ng mga bigs at rising talents na magbibigay ng depth sa lineup. Dagdag pa rito, target ng SBP na mag-submit ng mas malaking pool bago ang deadline na magbibigay ng flexibility sa final selection. So, ang ibig sabihin nito, hindi lang ito tungkol sa dalawang players, ito ay tungkol sa sistema na binubuo para i-maximize ang kanilang strength. Kung dati, underdog ang Gilas laban sa powerhouse teams tulad ng China o Iran, ngayon, may pagkakataon silang maging paborito basta maayos ang execution at chemistry. At sa mas malaking larawan, ang possibility na Brownlee-Boatwright tandem ay hindi lang simpleng lineup decision, isa itong strategic move ng SBP
para iposisyon ng Gilas Pilipinas bilang dominant force sa Asia. Hindi rin basta-basta, may proseso, may deadlines at may uncertainties. Una, kailangan ma-finalize ang naturalization ni Benny Boatwright. Sa kasalukuyan, dumadaan pa sa legislative process. Pangalawa, kailangang malinaw ang interpretasyon ng eligibility rules, lalo na ang residency requirement. Kahit may initial green light, posible pa ring magbago ang rules depende sa organizers, gaya ng nangyari sa ibang tournaments noon. Pangatlo, kailangan ding i-balance ang team chemistry kahit gaano kalakas ang individual talent. Kung hindi mag-click ang sistema, hindi rin magta-translate sa panalo. Pero kung lahat ng ito ay mag-align, eligibility, availability at chemistry, ay makikita natin ang isang Gilas team na may depth, size at experience na kayang makipagsabayan sa kahit anong kalaban sa Asia. At higit sa lahat, may momentum na sila bilang defending champions. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung kaya ba ng Gilas, kundi kung handa na ba ang buong Asia sa paparating na super team ng Pilipinas. At sa mas malalim na analysis, ang posibleng tandem ni Justin Brownlee at Benny Boatwright ay hindi lang sibling talent stacking, ito ay malinaw na strategic exploitation ng tournament rules ng Asian Games. So ibig sabihin, hindi lang lakas ng players ang pinag-uusapan dito, kundi kung paano ginagamit ng SBP ang sistema para makakuha ng competitive edge. Una, ang structural advantage. Dahil hindi kasi higpit ng FIBA ang eligibility rules ng Asian Games, nagkakaroon ng pagkakataon ng Gilas na mag-field ng higit sa isang high-level naturalized type player basta na-meet ang passport at residency conditions. Ito ang nagiging loophole na pwedeng mag-shift ng balance of power sa Asia. Kung dati, nakaasa lang sa isang dominant import type player ang Gilas, ngayon, posible na sila magkaroon ng dual anchor system. Isang creator, si JB, at isang stretch big na si Boatwright. Pangalawa, sa tactical fit, si JB ay system player na kayang mag-adjust sa kahit anong lineup, ball dominant o off-ball role. Samantalang si Boatwright ay nagbibigay ng modern spacing na critical sa international game. Sa kasalukuyang meta ng basketball, lalo na sa Asia, kung saan maraming teams ang gumagamit ng pack paint defense, ang process ng isang 6'10 na shooter ay literal na nagbubukas ng buong offensive structure. At pangatlo, sa regional impact, kung matutuloy ito, mapipilitan ang ibang Asian powerhouses tulad ng China, Iran at kahit Jordan na mag-adjust ng kanilang roster construction. Posibleng maghanap din sila ng paraan para i-maximize ang sariling eligibility loopholes. Well, sa madaling salita, maaaring magsimula ito ng mini arms race sa loob ng Asian basketball landscape. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.